Apat na bidder ang lumahok sa isinagawang bidding ng Commission on Elections para sa gagamiting system para sa online voting at counting system ng mga overseas Filipino workers sa darating na 2025 elections. Si Luisa Erispe sa sentro ng Balita Live. Audrey, sa ikalawang pagkakataon nga ay muling binuksan ng Commission on Elections ang bidding para sa gagamiting online voting and counting system ng mga overseas Filipino workers sa 2025 midterm elections. Matapos na pumalya sa unang bidding noong Enero, nagsimula na ulit ng bidding ang COMELEC Special Bids and Awards Committee para sa pagboto ng mga OFW sa eleksyon online. Kumpara naman sa unang bidding noong Enero, mas marami ang bumili ng mga dokumento at nagsumite ng bid ngayon. 6 na kumpanya ang bumili at 4 naman ang nagsumite. Ang 4 na bidders ay Indra Soluciones Tecnologías de la Información mula sa Spain, joint venture ng BOATS Incorporated, EPLDT Incorporated at EB Solution Incorporated na mula naman sa Boston, Massachusetts at mga local companies na joint venture ng SMS Global Technology at Sequent Tech Incorporated at joint venture ng AMA Group of Companies, Dasan at Key Voting. Ang kontrata naman ay nagkakahalaga ng higit 465 million at ito ay para sa buong sistema na gagamitin para sa online voting. Sabi ng COMELEC, may ilan silang sistema o may ilan silang hinahanap para sa sistema para matiyak na walang dayaan sa botohan sa online voting tulad ng authentication at enrollment ng gadgets. Itong sistema na pinoprocure ng COMELEC ay ma-assure namin kayo na una pa lang dun sa umpisa meron ng authentication, meron po kayong enrollment. Mako-confirm at ma-audit at marirecord natin hindi lamang yung pagrehistro at mag-enroll ninyo, kundi yung pagboto. Nilinaw naman ng COMELEC na sa oras na makapag-procure na ng sistema ay hindi na gagamitin pa ang personal voting at mail voting para sa mga OFWs. Lahat ay mag-online voting na maliban na lang sa mga bansang hindi pinapayagan o may restrictions ang internet voting. Tulad ng 17 countries ngayon na may restriction tulad ng mga bansang China, Russia, Syria at iba pang bansa. Ang primary mode of voting na po sa ating overseas voters sa May 2025 ay ang internet voting na po. Magaganap lamang yung ating sinasabing in-person voting o kaya yung mail-in voting dun po sa mga bansa na hindi pinapayagan ang pag-conduct ng internet voting. Muli naman binigyan daan ng COMELEC na sa online voting, bukod sa pagpapataas ng bilang ng mga OFWs na boboto, mas makakamura pa ng daan-daang milyon ang komisyon sa budget dahil dito. Audrey, dahil nga second bidding na sa ngayon, sabi ng COMELEC, sakasakaling mag-fail pa rin ito, ay hindi na sila makakapag third bidding. Uuwi na lang sila sa negotiated bid dahil nga kakapusin na sila sa oras kung magsisimula ulit sila ng third bidding. Pero ngayon tuloy-tuloy pa naman ang ginagawang testing o pag-check ng mga dokumento ng mga bidders o 4 na bidders na nag-bid para nga dito sa online voting ng ating mga OFW sa 2025 elections. Audrey. Okay, Luisa, ano ba ang requirement ng COMELEC pagdating sa security features, lalo na't online voting ito, para makasiguro tayo na hindi ma-hack itong sistemang ito? Audrey, isa nga sa hinahanap ng COMELEC dito pagdating sa safety features nitong system ay dapat ay may two-factor authentication para nga dito sa pagboto. At dapat din ay merong mga features tulad nga nitong enrollment na sinasabi. Ito kasing enrollment, dapat 1 gadget per person pwede nilang i-enroll. Kung ako ay may cellphone, ito yung gagamitin ko para pagboto. Ito yung i-enroll ko kasabay ng aking rehistro para ito yung gagamitin ko para makaboto. Ngayon, Audrey, kung sakali na magloko yung inyong cellphone o yung mga OFWs natin ay mawala ng internet sa pagboto, ay maaari naman sila pa rin pumunta sa mga embahada dahil sabi ng COMELEC magtatayo pa rin naman sila ng mga kiosk doon para doon bumoto ng online pa rin ang ating mga kababayan sa online voting. Audrey. Maraming salamat, Luisa Erispe.